spokesperson ng Department of Agriculture, ASEC Arnel de Mesa. ASEC, magandang umaga po sa inyo. Orly and Weng po sa Saksi sa Double B Radio na TV pa. Magandang umaga po, sir. Good morning, ASEC. Magandang umaga, Orly and Weng. Magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay. Yung binabanggit mo, paglilinaw lang po, ano ho bang mga kulang pa at kinakailangan pang gawin para may sa katuparan itong pilot implementation? Ibig Sa sabihin, simula Visayas. pa lang sa Visayas ng 20 o 20 pesos na bigas. Kagaya nung na-anunsyo kahapon, Orly, iniintay natin yung COMELEC exemption clarification para masigurado natin na pwede na natin itong masimulan simula bukas, May 1 hanggang May 2. At tuloy-tuloy ito kasi yung May 1, ito yung launch sa Cebu, and then May 2 yung sa mga kadiwa areas natin. Ito lang yung tanong ko, ASEC. Di ba pagkatapos pa ng anunsyo ng DA ng 20 pesos per kilo rice program, bagamat limitado sa Visayas, agad nagbigay ng exemption ng COMELEC eh. Yung po bang ibinigay na yon ay hindi pa yung sweeping para sa buong programa at kailangan pa ng hiwalay na exemption mula ang para sa LGUs? Kailangan ng hiwalay na exemption, Weng. Kasi yun, para yun sa DA, of course, may mga kapartner tayo na LGUs at gusto natin maayos yung implementasyon ng program. At aware din tayo na meron ding mga pagbabawal ng mga activities from May 2 to May 12, yung sa mismong araw ng election. So gusto natin ng clarification or clarity na the DA and of course our partners will not be violating any COMELEC provisions. So ibig sabihin nito, ASEC, Orly, depende sa bilis ng LGU makakuha ng exemption, yun din ang bilis na magiging pagsisimula ng programang ito sa kanilang nasasakupan. Yes, that's correct. So hindi ito sabay-sabay na isang largahan na lang sa Visayas region, ASEC. Kanya-kanyang poder ito. Though meron ng kaming official na request sa COMELEC at pag iniintay na nga lang yun at kung may kalinawan na, mas mabilis natin ito na ma-implement. Anyway, Kasi ready na simula bukas hanggang sa mga susunod na araw. Naka-deploy na yung mga bigas, ASEC? Yes, so nagutos na kasi na yung ibang bigas natin. May mga naka-standby na kasi doon sa mga probinsya. Yung ibang bigas galing sa Mindoro ay inutusan na rin ng NFA na dalhin dyan doon sa Visayan area natin. okay, bago ko puntahan yung usapin ng bigas, hindi naman ibig sabihin mali-delay ito na matagal. Hindi naman, ang suma total siguro araw, pero hindi hulinggo magkakaroon ng pagkakabalam dito po sa programang ito, ASEC. Kung sakali man na hindi tayo makakuha, after election, ma-implement pa rin natin ito definitely. Linawin ko lang, ASEC. Sabi niyo meron kayong coordination, communication with COMELEC. Nililinaw po ninyo kung pwede nyo nang ilarga without the LGU exemption. Tama po ba yun? Parang sweeping na lang, pangkalahatan para doon sa programa. Iniintay natin lahat yung clarification from the COMELEC para masigurado natin na walang mababiolate ang DA pati yung ating mga kapartner na implementing units para dito. Kasi baka naman pwedeng kahit na wala ng initiative from the LGU, yung local NFA, local agricultural officers po ninyo, baka pwedeng i-course doon itong murang bigas. Yes po, inaayos na po yan lahat. Okay, gaano po karami ulit yung bigas na ilalarga para dito sa 20 pesos per kilo rice program na ito, ASEC? Una muna, yung para po doon sa Visayas, hindi pa natin pinag-uusapan ng kadiwa. Yung sa kabuuan ng bigas ng NFA na stocks, meron tayo ngayon, nasa 370 hanggang 380,000 metric tons yan na kailangang i-dispose natin. Kasi ngayon, peak ng harvest ng dry season. So, and then ngayong taon din, inaasahan natin, mas malaki yung budget ng National Food Authority. At posibleng asahan natin na more than 500,000 metric tons yung mabili ng National Food Authority. That's why very important na mailabas talaga natin itong stock na to. Matanda natin na yan yung intention noong nag-declare ng food security emergency. Opo. Bagamat hindi talaga naging, kumbaga, yung ating mga kapartner din na inaasahan, Yung hindi LGU. naman masyadong bumili. Yung LGUs. So ito yung pagkakataon na, kasi marami na ring mura rin kasi na bigas eh. So ito talagang murang-mura na, binagsak na ng husto, 20 pesos. At inaasahan natin na talagang kakagatin. Narinig namin yung paliwanag ng ilang opisyal po
hamon ninyo dyan sa DA patungkol po dun sa uri ng bigas na bahagi ho nitong programang Oo, ito? tinikman nga nila kahapon diba? Alam naman natin pag sinabing NFA rice, alam naman natin kung ano yung bigas na 20 pesos o 30 pesos. Alam din natin yung mga premium rice. Yung mga 60 pesos per kilo. Hindi naman kailangan ihalin tulad dito dun sa mga jasmine, mga klase na matataas na uri ng bigas. But sa mga nag-aagam-agam pa rin, kung ano ho yung mga posibleng bigas na mabili nila sa ilalim ng programang ito, ano ang assurance na yung mga negatibong balitang naririnig nila ay hindi nila mai-experience pag sila bumili ho ng bigas na ito? Asek? Yes, again, Orly, itong bigas natin na ibebenta under this 20 pesos o P20 program natin, ito rin yung the same na bigas na ibinebenta natin sa ating P29 at saka dun sa ating Rice for All na 33 pesos. 33 pesos, apa. Yes, so ito rin yung same quality at alam naman natin na matagal na natin ito na nasimula na programa. Marami nang bumibili ng ganitong klase ng bigas at wala naman tayong naririnig na mga major issues regarding sa quality nitong ating bigas na ibebenta. So ito rin yung ibebenta natin na 20 pesos. Asek, mababaliwala na ba yung 29, yung programa para sa pagbebenta ng 29 pesos per kilo para sa vulnerable sector at saka yung 33 pesos per kilo kasi meron ka ng 20 So mawawala na yung parokyano mo doon sa dalawang bigasan na ito. Mapupunta na siguro doon sa hindi Pupunta kasama. na doon sa 20. Doon sa mga hindi piling Kasi doon sa parokyano. 20 pesos, ay as I understand it, wala naman po siyang limitasyon kung sino ang pwedeng bumili. Ang limitasyon lang sa dami ng pwede mong bilihin. Tama po? Yes. Sa ngayon, ang programa natin sa 20 pesos, ang limitasyon nito, yung pwede nga to 40 pesos, 40 kilos kada buwan o 10 kilos kada linggo. At sa ngayon, ang priority pa rin natin, of course, yung ating mga vulnerable sector. Yung 4Ps, single parents, yung mga PWDs natin, at senior citizens. So yan yung ating priority pa rin for this program. At tinitingnan nga ni Secretary by next year kung kaya natin na ma-accommodate kahit kalahati noong talaga mga kasama yung mga low income at saka yung mahirap na kababayan natin. Kasi sa statistics natin, more than 40% na doon sa mga low income na families. Our households. Meron lang po akong tatanong Asek sa batas. Kasi di ba sa ilalim po ng batas, hindi pwedeng magbenta ang NFA sa merkado kasi knowing na, di ba, tali ang kamay nila doon, hindi po ba? Under rice tarification Rice tarification law. Correct. Hindi po ba sasagasa yung programang ito doon sa batas? Kagaya ito doon sa Food Security Emergency Declaration na sinasabi doon na hindi tayo pwedeng magbenta directly sa mga pamilihan. Kaya ito yung sa P29 natin kung matandaan, either yan ay sa kadiwa. Ang sinasaad naman ng rice tarification law, kasama na yung amendment, ang mga lokal na pamahalaan at saka yung mga agencies na namamahala dito sa ating mga calamity relief efforts ay pwedeng bumili ng bigas sa National Food Authority. Wala namang pagbabago. Opo, pero hindi LGU yung direktang bibili nito, di ba? Kundi FTI magbebenta naman sa LGUs, correct po? FTI kasi yung FTI kasi pwedeng bumili sa NFA. Ayun. So, Yes. Isa sa institutional buyers kung tawagin. Yes. Mabuti binabanggit nyo yan kasi yan din yung sagot sa katanungan na bakit sila lang, bakit Visayas lang. Kasi kung wala tayong rice tarification, no, pwedeng gawin ito sa lahat ng sektor, lahat ng tao na lipunan nasa. Ano po? Tama yun, Orly. Kaya yung patuloy na panawagan ng DA na maamiendahan talaga yung rice tarification law para mas madali yung pagbili at pag-dispose ng NFA na kanyang stocks. Kagaya ngayon, ang dami niyang stocks, 380,000 metric tons, tapos may dadagdag pa na 500,000 metric tons. Kung hindi namin ito i-dispose, mag-i-AIDS din yung bigas. Mabababa yung quality. So, kung i-auction yan, murang-mura. So, eventually, malulugi rin talaga yung kasi lagi gobyerno nating sa dami ng naririnig stocks. na bakit Visayas lang, dahil ba yan sa boto, na gusto na makuha Dahil ng mga malaki daw po ang kandidato. vote rich ang Visayas. Bakit Asek? yung mga vulnerable sector lang, bakit yung hindi yung mga nasa class DNE. Yan ang sagot. Yung limitasyon ng kapangyarihan ng gobyerno under rice tarification law.
Tama yun, Orly. Idagdag ko rin na bukod sa mataas yung poverty rates dito sa Visayas, dito rin yung mga lugar na namamonitor natin na mataas ang presyo ng bigas, lalo na rito sa Cebu provinces natin. Bakit ang Mindanao hindi po na-prioritize? Hindi ba base doon sa mga pag-aaral, mas maraming may pinakamahihirap na lugar sa Mindanao, Asek? Susunod yon. Actually, aside dito sa Visayan area natin, tama ka na meron din dito sa lalo na sa Mindanao, yung Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Marami rin dyan yung mga areas talaga na may hirap. Weng. Okay. Ito nga, huling tanong lang sa akin, Weng. Marami pa ang gusto itanong kay Asek, pero alam natin, may hinilala natin sa isang mahalagang pulong si Assistant Secretary Arnel de Mesa. Bukod dito sa programang ito, ano pa yung mga may babanggit natin, masasabi natin sa ating mga kababayan na matagal lang nananawagan na ano yung malinaw na patakaran, programa ng gobyerno para maging matatag ang ating food security? Pansamantala lang kasi ito eh. Hindi naman laging may supply ang At NFA. saka hindi tayo palaging pwedeng nagsasubsidize ng ganong kalaki. Asek talagang Mabigat yan. malulunod tayo sa Tama subsidiya. yan. So, tama yun. Meron tayong short-term, medium-term at saka long-term programs para sa ating food security. At ito yung ating mga short-term solutions. At yung ating long-term pa rin ay mapalakas yung ating production at productivity ng bigas sa buong bansa. At kaya ang focus natin ngayon dyan, yung irrigation, yung post-harvest, kasi napakalaki pa ng potential irrigable areas natin. At yan ang basic requirements para mapataas yung ating productivity. Yung ating productivity per unit hectare is still 4 metric tons per hectare kumpara sa mga karatig bansa natin sa ASEAN na nasa 5 to 6 metric tons. Isagad man lang natin sa 5, malaki ang may tulong nito para mabawasan yung importasyon natin. Pero Last point, malinaw na yung problema. Siguro nakikita na rin yung pag-purchase pati paghatid sa retail nitong bigas. Yes po. Okay, ako tanong ko naman lang, last point ko na lang, Asek, nasaan ang problema natin sa irigasyon? Bakit ang tagal-tagal na pong problema nito, ang tagal hinahanapan ng solusyon, hindi po siya mabigyan ng tamang solusyon? Malaki ang investment sa irigasyon at ang ano kasi rito pag minsan napakahirap ipaliwanag, Weng. Sa madaling salita, we need lots of investment for irrigation. Yun lang yung masabi ko. Baka Hindi, may iba pa yung masabi. nasa priority ba siya sa DA? Kasi palaging baka of course. napupunta sa back burner kaya hindi nalalapatan ng kahit pa unti-unti man lang na sapat na pondo, Asek? Malaki naman yung naidagdag na budget sa NIA at saka sa ating mga irrigation projects. But ang totoo talaga nito, we really need huge investment dito sa mga agri-infrastructure. Hindi lang sa irrigation, pati sa post-harvest natin, sa mga logistics, cold storage natin, at yung ating mga trading centers. Ito yung mga napag-iwanan kasi for the longest time, masyadong nag-focus sa production support services. Ito yung mga inputs na pag naibigay, of course, mawawala na sa isang taniman. Not unlike yung mga infrastructure, pag napondohan mo yan, mapapakinabangan niya na matagal na panahon. Okay. Sige, At Asek, naku. salamat muli, Asek. At siguro sa panahon na meron kayong anunsyo para sa mga taga Mindanao at Luzon, Oo. magkabalitaan po ulit tayo, Asek. Thank you po Asek, sa inyo. thank you. Maraming salamat din, Orly and Weng. Mabuhay kayo. Good morning, Asek. Tagapagsalita po, spokesperson ng Department of Agriculture, Asek Arnel de Mesa, ang inyo po napakinggan.